Ngayong araw na nga ako maglalaman nga ng mantika dito nga sa aking oil vending machine para nga makapag-operate na nga siya. Pero mukhang lugi na nga agad ako dahil sa mga nabili ko nga mantika. Pasaidin natin yan. Malang mantika. Ito na nga, nakatakdang araw nga para lamanan ko na nga ng mantika nga itong aking vending machine nga para nga makapag-operate na nga siya. Kaya talagang maaga-maaga pa nga lang ay nilabas ko na nga agad itong aking vending machine para talagang malinisan ko nga muna itong lalagyan ko nga ng mantika. Nung binili ko nga kasi itong vending machine nga na to ay talagang may kasama na nga siyang galon at hindi ko nga alam kung nalinisan na nga yung galon. Kaya talagang lilinisan ko nga muna siya ngayong araw bago ko nga lagyan nga ng paninda ko nga mantika. Pag nga kasi hindi ko nga ito nilinisan na talagang nilagyan ko na nga agad ng mantika at baka nga meron pa nga mga dumi-dumi sa loob at sumama nga sa mantika, talagang masisira nga yung business ko. Kaya talagang gumamit nga ako ng pressure water nga dito para talagang matanggal lahat nga ng dumi at talagang sinabon ko nga rin siya at kinuskus ko nga siya na matindi para nga mawala nga yung mga dumi. At maya nga rin nalinis ko na nga rin itong galon nga na paglalagyan ko nga ng mantika. Kaya naman nung nalinis ko na nga siya, agad-agad naman nga ako nga alis nga dito sa bahay kasi pupunta na nga ako sa bilihan nga ng paninda ko nga ng mantika. Kaya naman agad-agad na nga ako nagpunta nga sa pinakamalapit nga na groceryhan nga dito sa amin para nga bumili nga ng mantika nga na ilalaman ko nga sa aking vending machine. At pagdating ko nga dito nga sa section nga na bentahan nga ng mga mantika, ang dami ko nga nakita dito mga kakaibang mantika kasi talaga namimili nga ako dito ng marami kasi onti nga lang yung mga nanditong iba. At dahil ito na nga lang mantika nga na to natitira nga dito na madami, kaya naman nakapag-desisyon na nga ako na ito na nga lang yung bibilhin ko. Kaya naman agad-agad ko na nga papakyawin nga lahat nga ng mantika nga na nandito nga sa stante nga na to kasi medyo malaki-laki nga yung galon nga ng aking vending machine at kailangan ko nga punuin yun. At talaga namang uubusin ko na nga lahat nga ng mantika nga na nandito nga sa stante nga na to kasi talagang konti na nga lang yun natitira at hindi ko nga alam kung kaya pa na ito makapuno nga ng galon. At talagang pinakyaw ko na nga lahat nga ng mantika nga doon sa section nga na yun at talagang ito nga yung mga nakuha ko, kaya naman agad-agad ko na nga itong babayaran para nga makauwi na nga ako. Kaya naman nung nakabili na nga ako ng mantika, agad-agad na nga rin ako umuwi nga ng bahay at kinuha ko na nga itong aking vending machine nga at dahil nga malinis na nga yung galon nga na ito ay talagang lalaman na nga lang natin siya ng paninda ko nga na mantika. Kinuha ko na nga rin itong mga bote-bote ko nga na mantika nga na binili at talagang nilagay ko na nga rin dito para nga matanggal ko na nga rin sila sa kahon na talagang mailagay ko na sa galon. Ang wini-wish ko na nga lang sa mga oras nga na ito ay mapuno ko nga ng mantika nga yung galon nga nitong vending machine kasi hindi nga ako sigurado kung mapupuno nga yun kasi medyo onti nga lang itong mga nabili ko nga na mantika kasi ito na nga lang yung mga natira doon. Isa-isa ko na nga rin tinatanggal nga sa kahon nga yung mga bote-bote ko nga na mantika nga na binili para talagang dire-diretso ko na nga mailagay nga sa galon. At nung naayos ko na nga lahat at talagang ready na nga yung mantika nga na ilagay na nga dito nga sa galon, kaya naman uumpisa ko na ang paglalagay ng mantika. Pasaidin natin yan. Malang mantika. At dahil nga business nga itong gagawin ko, kaya talaga kailangan ko nga saidin nga sa kaduluduluhan nga yung mga mantika nga na nakalagay dito sa bote. Medyo nahihirapan nga ako sa pagbukas nga nitong bote dahil nga sa mga selyo nga nito, kaya talaga nagtulong muna ako kay mga rin nga natanggalin nga lahat ng selyo para talagang dire-diretso ko na nga mailagay yung mantika dito nga sa galon. At talagang gumamit nga ako dito nga ng embudo para talagang lahat nga ng mga mantika nga na ibubuhos ko nga dito ay talagang ma-shoot nga sa galon na talagang lahat ay mapunta sa loob at hindi sa labas. At para nga sa mga magtatanong kung ano nga klaseng mantika nga itong nilagay ko nga dito nga sa aking galon nga, ito nga yung coconut oil, ito nga yung nabasa ko nga doon sa packaging niya. Marami nga mga iba't ibang klase nga ng mga mantika pero ito nga lang yung natira nga doon sa section nga na pinagbilhan ko, kaya talagang ito na nga lang yung pinakiyaw ko. At talagang medyo kinakabahan na nga ako sa mga oras nga nito kasi medyo marami-rami na nga yung nalalagay ko nga na bote ng mga mantika pero hindi pa nga nangangalahati nga itong galon. At talagang hindi pa nga rin ako dito nga nawawalan nga ng pag-asa na mapupuno nga itong galon nga na to kasi marami-rami pa nga rin ako hindi pa nga rin nalalagay. At talagang marami-rami na nga akong mga bote nga na nandito nga sa gilid ko at hindi ko nga alam kung ano nga yung gagawin ko nga sa mga to pagkatapos ko nga mailagay nga dito lahat ka na mantika sa galon. Kaya i-comment nyo naman kung ano nga yung pwede ko nga gawin nga sa mga bote nga na to kasi sayang nga to kung itatapon ko nga lang. Hindi ko na nga nabilang nga itong mga bote nga na mantika nga na pinagbibili ko nga, talagang pinakyaw ko nga lang lahat nga na mantika doon na talagang diniretso ko na nga agad dito nga sa bahay para nga ilaman agad dito sa galon. Kaya habang nilalagay ko nga dito yung mga mantika nga sa galon, talagang binibilang ko nga yung mga bote nga na nalalagay ko na nga dito para nga mabila ko kung ilan nga yung mga nabili ko. Ang natatandaan ko nga na nga itong isang bote nga na mantika nga na binili ko yung nagkakahalaga nga ng 30 pesos. Kaya talaga kailangan ko nga talaga bilangan nga itong mga bote nga na mantika nga na binili ko para alam ko nga kung magkano nga kikitain ko. At talaga malaman ko nga rin kung kikita ba or hindi. Kasi dito mo talaga malalaman kung magkano nga yung pinuhunan mo. At talagang unti-unti ko na nga nauubos nga lahat nga ng bote nga na mantika nga dito. Talagang unti-unti na nga rin nauubos nga yung lakas ko kasi unti-unti na nga ako napapagod. At
talagang iniisip ko na nga sa mga oras nga na to na malaki nga yung kikitain ko nga dito, talaga nawawala nga yung pagod ko. At talaga medyo nalungkot na nga ako sa mga oras nga na to kasi sobrang dami ko na nga bote nga na mantika nga na nailagay. Talagang onti na nga lang yung mantika nga dito. Talagang hindi ko sigurado kung mapupuno ko tong galon. At talaga namang alam ko na nga sa mga oras nga na to na hindi ko na nga talaga mapupuno nga tong galon nga na to na mantika nga kasi medyo onti nga lang kasi yung nabili ko nga na bote na mantika. At habang onti-onti ko na nga nalalagay nga lahat nga na nabili ko nga mantika nga dito nga sa galon, nabilang ko na nga rin kung ilan nga yung mga bote nga na mantika nga na binili ko. At ito na nga finally, nailagay ko na nga lahat nga na mantika nga dito nga sa galon at ganito nga karami nga yung napuno nga ng ganong karaming mantika. At talagang para nga sa akin, sakto-sakto na nga yung ganito nga karami nga na mantika nga na nandito nga sa galon kasi ayaw ko nga rin ng punong-puno, baka nga kasi umapaw. Kaya naman nung okay na nga siya, pinunasan ko na nga lang itong galon at kinuha ko na nga itong aking vending machine at para nga mailagay ko na nga itong galon nga na meron nga mantika sa loob. At syempre, hindi nga matatapos nga itong video na to hanggat hindi ko nga nalalaman kung magkano nga yung kailangan mo para nga mapuno nga isang bote nga na mantika. Ayan, so meron tayo ditong isang bote ng mantika. Ayan, isang bote na to. Titignan natin kung ilang halaga para mapuno ito nitong aking vending machine. Kasi titignan natin baka lugi tayo. Ang mahal ng bili ko dito, 30 pesos isa. Yun! Itatry na natin kung ilang halaga para mapuno itong bote ng mantika. So, tara. So kukuha tayo dito na tigli 5 piso. Tumatanggap tong machine na to ng luma tapos bagong barya. Kaya maganda siya. 25, 30. Tulog tayo dito ng 5. Hindi yan agad-agadaan dahil hanggat hindi mo siya ini-start, pinipindot to. So magulog tayo ng 10 pesos muna. Yan. Tapos, pindutin natin to. Yan na. Wala. Parang lugi tayo. Ang dami ng 10 pesos. Oh my God, ito na yung 10 pesos. Lugi tayo dito. 10 pesos pa lang. Ganito na karami. Isa pa nga. Oh, 10 pesos pa. 20 pesos na to ah. Hoy, tigil! Ito na ang 20 pesos. 20 pesos. Tapos ito ang 30 pesos. 5. Tapos yan. Yan na, 30 pesos na to ha. Tingnan natin. Ah! Hala, lugi tayo. Namuha pa meron pang 1 second. Oh my God, lugi tayo. Ano ba yan? Lugi. 30 pesos ang bili natin dito. Tingnan ba natin kung magkano pa. Ayan. Ito ang 30 pesos. Ito ang 30 pesos. Ang 30 pesos natin, itong kanina. Kaya kung makikita nyo, yung tinanggal nating mantika, hanggang dito lang. 30 pesos hanggang dito. Yan. Tapos ito, isa't one bottle and 1 quart. Diba? Lugi. Diba? Siguro mababang mantika lang yung binili ko, no? Lugi. Samahan nyo nga kami ni Ate Ivana Alawi na magluto dito sa akin dream kitchen na talagang hindi nga lang kami nagluto kasi napakarami nga namin pinagagawa. Sobrang saya ko nga talaga ngayong araw at hindi nga makapaniwala kasi binisita nga tayo ni Ate Ivana Alawi. At talagang pagdating pa nga lang dito talagang napakarami na nga agad namin na pagdismisa na para bang magkakilala na nga kami ng napakatagal na panahon. Pero sa totoo po talagang matagal na nga kami nag-uusap nito ni Ate Ivana kaya talagang laking tuwa ko na natupad na nga yung plano namin na pagbisita niya nga dito. Lagi nga doon nakasubaybay itong si Ate Ivana nga sa mga ina-upload ko nga na video kaya talagang kilig nga ako kasi di ko akalain na talagang pinapanood niya ako. At talagang pares nga kami kasi ganun nga rin sinabi ko sa kanya na talagang sobrang niya akong fan na talagang lagi ako nanonood ng mga vlogs niya. At bago nga pumunta dito si Ate Ivana talagang nag-request siya sa akin na gusto niya nga doon ng adobong pusit na merong maraming sili. Nagulat nga ako nung sinabi niya nga na gusto niya ng maraming sili kasi talagang napakahihilig pala nitong ni Ate Ivana sa mga maaanghang. Kaya talagang nilagyan ko nga ito ng maraming siling labuyo tapos siling green para talagang maanghang na maanghang. At nandito na nga kami nung tinitikman na nga namin yung adobong pusit, medyo kinakabahan na nga ako kasi baka sobrang maanghangan tong si Ate Ivana pero parang wala lang sa kanya. At talagang sobrang pa nga siya nasarapan nga dito sa adobong pusit nga na niluto ko. Talagang sobrang nga akong kinilig. At maya nga lang din pagkatapos namin mag-almusal, dali-dali na nga kami nagpunta dito sa aking dream kitchen para makapagsimula na nga kami magluto. At pagpunta nga namin dito, talagang laking gulat nga nito ni Ate Ivana pagbukas ko nga nitong takip nga ng aking higanting kawa kasi talagang sobrang laki nga siya. Binibiro ko pa nga dito sa Ate Ivana na pwede nga siya mag-swimming dito sa sobrang laki. At talagang ina-explain ko nga dito kay Ate Ivana kung bakit nga ganito kalaki nga yung lutuan ko na talagang sobrang laki dahil nga sobrang dami
kong nilulutong mga pagkain na pinamimigay natin. At maya nga lang din ay mag-umpisa na nga kami magluto, kaya talaga niready na nga namin lahat nga ng mga kakailanganin namin para sa aming ilulutong putahe. At ang putahe nga nalulutuin nga namin ngayong araw nga dito sa aking higanting kawa ay minudo. Talagang sobrang favorite ko nga minudo, kaya ito nga naisipan ko na iluto nga namin. At talagang maraming minudo nga ilulutuin nga namin kasi hindi nga to para sa amin kasi pamimigay nga namin ito. At saktong-sakto nga kasi itong sa Ate Ivana ay mahilig nga rin magluto, kaya sigurado ako na magiging masarap nga itong lulutuin namin minudo. At kahit nga kanina ko pa nga siya kasama, talaga hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na nga siya sa dream kitchen ko. At hindi nga lang siya nandito kasi makakasama ko pa nga siya sa pagluluto at sa pagbibigay nga ng mga pagkain. Napapanood ko to. Ngayon, dito na tayo sa Dream Kitchen ni Alexi. Wow! At talagang sobrang nga nakakatuwa kasi talagang kitang-kita ko nga sa kanya na talaga mas excited pa nga siya sa akin na magluto dito sa Dream Kitchen ko. At habang mag-umpisa na nga kami dito na magluto, talaga nadidistract talaga ako dito kay Ate Ivana kasi talagang sobrang ganda niya pala talaga sa personal. Yung ang ganda-ganda niya na nga kapag pinapanood mo siya tapos magugulat ka pa na mas maganda pa pala siya sa personal. At isa nga rin po talaga sa hindi nga alam po ng mga nanonood talaga sa akin na matangkad po talaga ako sa totoong buhay kasi kapag may nakakita sa akin tao talaga nagugulat sila na bakit daw ang tangkad-tangkad ko tapos sa video parang ang liit ko. Ayan, ito na po ang pruweba na talaga matangkad po talaga ako kasi mas matangkad pa ako kay Ate Ivana. At ito na nga po, piniprito nga lang namin itong patatas hanggang matoasted nga siya habang hawak nga namin yung beef. At talaga nag-thank you nga rin ako kay Lord kasi sobrang ganda nga ng panahon nga ngayon na pagpunta nga ni Ate Ivana, talagang hindi sobrang init, talagang mahangin at hindi nga uulan. At after nga po namin maprito nga itong patatas, sinunod na nga namin ipiprito nga itong carrot. At nung natapos na nga maprito nga yung patatas at carrots, ay nag-umpisa na nga kami ditong mag-gisa. Nag-gisa na nga kami dito ng bawang, tapos sinundan na nga rin namin itong sibuyas, tapos isusunod na nga rin namin itong karne. At habang nagluluto nga kami, talagang hindi ko na nga pinalampas at tinanong ko na nga to si Ate Ivana kung ano nga ba talaga yung favorite niya nga pagkain. Tapos sinabi niya nga at yun nga yung lulutuin natin sa susunod dito sa aking dream kitchen. Kaya hulaan nyo nga po kung ano nga po yun at ang clue niya ay meron siyang sabaw. Pagkalagay nga ng karne, hintayin nga lang namin niya na magmantika, kaya nagpunta muna nga kami dito sa gilid para nga talaga magpahinga ng saglit. At nung nakita ko nga to si Ate Ivana na nakasakay nga dito sa duyan nga namin, ay talagang ako na ngayon nagtulak-tulak nga dito ng duyan na para ako nagpapatulog ng bata. At maya-maya nga lang din nung nagmantika na nga yung karne, dali-dali na nga kami bumalik nga dito para ilagay nga yung mga pampalasa. Natatawa pa nga ako dito kasi yung mga nilalagay namin pampalasa dito talagang ang kukonti para wala magiging lasa itong minudo namin. Pero wag po kayong mag-alala kasi hindi po yung kinulang sa pampalasa kasi marami nga kami dyan mga nilagay. At matapos nga pang 100 million years, finally naluto na nga rin itong niluto naming minudo ni Ate Ivana. At dahil ito na nga itong niluto naming minudo, kaya titikman nga namin siya kung talagang masarap. Pero sa tingin ko nga ito yung masarap kasi hindi namin ito tinipid nga sa sahog at sa pampalasa. At kailangan nga rin talaga na kami yung unang ang tumikim dito nga sa niluto namin kasi ipamimigay nga namin siya para malalaman nga namin kung pwede siyang ipamigay or hindi. Ganun nga po kasi lagi kong ginagawa kapag nga po namimigay kami ng pagkain ng mga niluluto ko dito sa aking dream kitchen. Talagang tinitikman muna namin yan kung talagang okay siya o pasado. At approve naman nga sa amin dalawa ni Ate Ivana tong niluto nga namin minudo kasi talagang napakasarap. Kaya dali-dali na nga namin pinalot nga itong mga niluto nga namin para makapunta na nga kami kung saan nga namin ibibigay nga ito. At talagang sobrang saya ko nga talaga sa mga oras nga na to kasi makakasama ko nga si Ate Ivana nga sa pag-share nga nito mga pagkain. At kung gusto nyo nga po talaga mapanood nga lahat nga po na nangyari dito kasi napakarami pa nga namin pinuntahan ng mga lugar, napakarami namin ginawa. Panoorin nyo po sa YouTube ni Ate Ivana, talagang doon nyo po mapapanood lahat. Amazing!